Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans sa magpanig ng mundo. Dalawang pares na bakbakan ang ating tatalakayan ngayon. Ito po ay sa pagitan ni Arturo Pupuka aka Arturo Cardenas kontra Danny Barrios Flores. Paglalabanan nila ang WBC Continental America Super Bantamweight title at sa pagitan naman ni Juan Francisco Estrada na may hawak sa WBC kontra sa rank 1 na si JC Bam Rodriguez. Ang kalaban schedule po ay sa Hunyo 29, 2024, nagaganapin po sa Footprint Center, Phoenix, Bansang Amerika at mapanood ito ng live sa DAZN. Sa bakbakan na ito, tayo po ay maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis na kung saan doon pa po lamang sa ating gagawing comparison at analysis. Malaki po ang posibilidad na makakakuha kayo ng idea kung sino po ang papaboran nyo na sa tingin po nyo ay may malaking tsansa sa panalo. Dahil detalyado po na inyong malalaman kung saan niya ba naging yamado, saan niya ba naging dihado ang magkabilang panig. At inanyahan ko rin po kayo na panoorin ang buong video nang sa ganun kayo po ay makapag-desisyon. Na maaaring ang inyong desisyon ay taliwas sa aking pananaw, prediction sa bakbakan na ito, or maaaring papabor. Ngunit ang mahalaga po talaga dyan kayo dahil nasa inyo ang huling desisyon. At dahil sa magkaroon tayo ng comparison, marapat lamang natin munang alamin ang mga background dito sa magkabilang panig mula sa kanilang physical na appearance, experience o karanasan sa laban, maging sa kanilang mga taglay-taglay na skills o mga galawan. Dahil yan po ang ating gagamitin na referensya sa atin namang gagawing comparison. Pero bago natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago pa po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inanyahan ko po kayo na sana suportahan po nyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuport at sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso po kong nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala po andong sports PH kung wala rin po kayo mga idol. Kaya naman hindi na natin patagalin pa. Unahin natin ang bakbakan sa pagitan ni Arturo Cardenas kontra Danny Barrios Flores. Unahin natin sa panig nitong si Flores kung ano bang mayroon background na boksingerong ito. Bilang professional boxer, itong si Danny Barrios Flores ay may impresibong kartada. 15 wins with 5 wins coming by way of knockout, undefeated. May edad 26 anyos. Height 5 foot and 6 inches. Southpaw ang kanyang stance, knockout ratio 33.33%. Last fight, February 16, 2024. Nakasagupan nito si Brian Ramos Armenta. Panalo by unanimous decision si Danny Barrios Flores. Karanasan o eksperyensya nitong si Danny Barrios Flores, mga lods. Diretso na tayo sa pro boxing. Magnalan tayo ng ilang opponent nitong si Danny Barrios Flores na kung saan para sa akin nakapagbibigay ito sa kanya ng mga karanasan. Siyempre nauna si Rodolfo Fernandez Montoya, Ernesto Guerrero, Jonathan Licona Ramos, na kung saan mga lods, ang mga yan kung ikumpara sa kanya, mga veterano. Opo. Sa skills naman na taglay-taglay nitong si Danny Barrios Flores, masasabi kong boxer puncher ito. Pressure fighter style, defensive style, lumalaban sa brutal na tututo na bakbakan, may counter punching style. Maaring nanawa na kayo mga lods sa aking dito sa ating ginagawang comparison kasi nga halos malimit, boxer puncher, technical fighter, ganun-ganun lamang ang ating ginagawa. Pero sa totoo lang mga lods, malaking bagay po ang skills, combination sa power at karanasan doon po sa isang boksingero. So boxer puncher ito. Napakasipag din ito kung bumabato ng suntok, taglay ang power, timing at accuracy. Kahit na sabihin natin 33.33% lamang ang kanya knockout ratio, pero kapansin-pansin po na may kabigatan o heavy-handed itong si Danny Barrios Flores. Pagdating sa depensa, sa tingin ko may mga butas sa depensa na kung saan kailangan i-improve ni Danny Barrios Flores dahil delikado po yan, baka siya po ay masingitan o makounter. Ngayon, sa panig naman ni Arturo Pupuka aka Arturo Cardenas. As a pro boxer, may impresibong kartada naman si Arturo Pupuka, 13 wins with 8 wins coming by way of knockout, undefeated, ngunit may isang tabla. May edad 23 anyos, height 5 foot and 6 inches. Orthodox naman ang kanyang stance, knockout ratio 61%. Last fight, February 16, 2024, nakasagupan nito si Ernesto Garcia Flores. Panalo by unanimous decision itong si Arturo Pupuka aka Arturo Cardenas. Eksperyensya o karanasan ng boksingerong ito. So diretso na rin tayo sa pro boxing na kanyang karanasan. Magalan din po tayo ng tatlong boksingero na dating nakalaban nitong si Arturo Pupuka na kung saan para sa akin nakapagbibigay ito sa kanya ng magandang karanasan. Nangunguna si Ernesto Garcia Flores, Alexis de Luna, Jose Edgardo Garcia.
Na kung saan ang mga yan, mga lods, ay may itong si Alexis Dillon na ay isang undefeated, 10-0. Si Ernesto Garcia naman ay may 11-3. Jose Edgardo Garcia may 13-4. Skills, boxer puncher din po. Pressure fighter style, defensive style, lumalaban sa brulan o tututo na wakbakan, may counter punching style. Sa kanyang defensive style, backpedal, ginagamit ang apat ng kanto ng ring, counter, nagpapakawala ng jab 1-2 combination. Epektibo sa close range, mid range, at long range. Itong si Arthur Pupuka. Footwork kung saan kayang bumato ng suntok sa iba't ibang anggulo. Napakamakamay din po nito, taglay ang power, timing, at accuracy. Pagdating sa depensa, may mga butas din po sa depensa si Arturo Pupuka. Kung saan delikado din pag na-counter. Oo. So pareho may kakulangan sa depensa ang maglalaban. Ngayon nadako na tayo sa ating official comparison. Unahin natin sa edad. 23 anyos si Arturo Pupuka. Si Danny Barrios Flores, 26 anyos. Mga lods, wala pa sa kanyang peak na pagka-prime si Arturo Pupuka. Kailan ba maging nasa prime ang isang boksingero? Malimit po yan, 25 hanggang 35. Oo. So, 26 anyos si Danny Barrios. So, disadvantage ito para sa panig po ni Arturo Pupuka dahil 23 anyos pa po lamang ito. Unlike dito kay Danny Barrios Flores na 26 anyos. Peak, nasa kanyang pagka-prime po talaga ito. Ngayon, dadako tayo sa height, reach, kung sino po ang may advantage. 5'6", pareho ang dalawang maglalaban. Sa stance naman, orthodox kontra southpaw. Mga lods, delikado sa untugan ito dahil parehong boxer puncher, parehong lumalaban sa close range na suntukan, parehong lumalaban sa inside fighting. Delikado sa untugan, sana walang untugan magaganap. Dahil di malayo na kung magkaroon ng untugan, may isa talaga dyan na mababangasan na kung saan maging disadvantage sa laban, lalo na kung mabitakan sa kilay, sa baba ng mata. Sana walang ganun para makapag-perform ang maglalaban ng maganda. Ngayon, dadako tayo sa knockout ratio ng magkabilang panig. Ang knockout ratio ni Arturo Pupuka, mga lods, umaabot po sa 61%. Danny Barrios Flores mayroong knockout ratio na 33.33%, so lamang po sa power si Arturo Pupuka. Activity, parehong aktibo, pareho sila napalaban no February 16, 2024. Karanasan o eksperyensya, sa tingin ko may kalamangan si Danny Barrios Flores sa uri ng kalaban, mga lods. Oo, may kalamangan. Sa skills, parehong boxer puncher. Pareho pong may mga kakulangan sa depensa. Boxer puncher, so parehong boxer puncher, 50-50. Bakit? Sa labanan na ito, nakadepende sa kanilang strategy o diskarte sa laban. Maaring itong si Arturo Pupuka ang maging pressure fighter style at maaring din si Danny Barrios ang pressure fighter style. So, isa sa kanila ang magiging defensive style. Na kung saan mga lods, pareho silang epektibo pag nag-defensive style. Parehong may mga counter. Kaya magandang labanan ito. Oo. Sino Llamado? Okay, nasa peak na pagka-prime si Danny Barrios Flores, which is 26 years old. Pero bawi naman si Arturo Pupuka dahil sa kanya knockout ratio na umabot sa 61%. Sa madaling salita mga lods, 50-50. Ito. At syempre, labanan din ito ng undefeated. 50-50 ito sa ating comparison. So, dadako na tayo sa ating official prediction. Official prediction ko po dyan mga lods, Arturo Pupuka by knockout. Mga round. Dahil schedule 10 rounds ito, siguro nasa mga 7, 8. Magkuha ni Arturo Pupuka na may knockout si Danny Barrios. Kung sakali, di magawa ni Arturo Pupuka na may knockout si Danny Barrios Flores. Mga lods, para sa akin, siya pa rin naman nanalo dyan sa puntusan gamit ang kanyang power na kung saan posible niyang maidomina ang buong laban. Oo. Pero dahil sa 50-50 ito sa ating comparison, sa panig ni Danny Barrios Flores, sa tingin ko magawa niyang may panalo ang laban sa pamamagitan po ng puntusan. Oo, mas malaki ang posibilidad doon na magawa niyang may panalo ang laban sa pamamagitan po ng puntusan lamang. Sa knockoutan naman po, bagamat napakababa ang knockout ratio ni Danny Barrios Flores, may posibilidad din na makapagpa-knockout ito once na magawa niya mapuruhan
itong si Arturo Pupuka. Oo. Pero i-note ko lang na hindi ko pa nakita ang mga kahinaan sa magkabilang panig. Kaya mga Lods, magandang labanan po talaga ito. Dahil bagamat sa prediction ko sa panig ni Arturo Pupuka, manalo ito by knockout, at pabor din ako na siya manalo sa pamamagitan po ng puntusan. Pero dito mga Lods, dahil hindi pa natin nakikita ang mga kahinaan ng magkabilang panig, dito natin makikita kung magawa ba ni Arturo Pupuka may knockout itong si Danny Barrios Flores. At kung makalamang ba si Danny Barrios Flores sa puntusan dito kay Arturo Pupuka, which is pabor po ako kay Pupuka dito. Knockout ang puntusan, sa tingin ko siya po mananalo sa laban. Pero this is boxing, anything can happen. Hindi porket pabor ako kay Arturo Pupuka ay piho ang kanyang pagkapanalo. Makamay din po si Danny Barrios Flores. Masipag din po talaga ito kung bumabato ng suntok sa makatuwid. Isang talentadong boksingero din po si Danny Barrios Flores. Ngayon dadako na tayo sa main event sa gabi ng bakbakan. Juan Francisco Estrada kontra GC Bam Rodriguez. Parehong Mexicano ito na kung saan magsisilbing challenger sa gabi ng laban si GC Bam Rodriguez. Alamin muna natin ang background sa magkabilang panig at unahin natin sa panig ng challenger na si GC Bam Rodriguez. As a pro boxer, si GC Bam Rodriguez po ay may impresibo kartada, 19 wins with 12 wins coming by way of knockout, undefeated. Unified World Champion ito sa flyweight division. Oo. Hawak niya dati ang IBF at WBO. May edad na 24 anyos, height 5 foot and 4. Reach 67 inches. Southpaw ang kanyang stance, knockout ratio 63.16%. Last fight December 16, 2023. Sonny Edwards ang kanyang nakatunggali. Unification title bout ng IBF at WBO sa flyweight division. Na kung saan panalo itong si Rodriguez sa kanilang bakbakan kontra Edwards by referee technical decision or technical knockout. Or knockout, yun. Karanasan. Naging 2 division world champion si GC Rodriguez. Nag-world champion ito sa flyweight division at sa super flyweight division. At ang mga matitindi na kalaban nito, dito po sa super flyweight division, si Carlos Cuadras, si Wisaksil Wangik, aka Srisakitsur Rongbisay. Na kung saan mga Lods, ang mga yan, lalo na si Wisaksil Wangik, aka Srisakitsur Rongbisay, ay isa sa tumalo kay Juan Francisco Estrada. At nakabawi naman po si Juan Francisco Estrada dyan sa rematch. Pero ni-knockout lamang ito ni GC Rodriguez. Itong si Wisaksil Wangik. Pero tandaan natin na napalaban ni GC Bam Rodriguez itong si Wisaksil Wangik, lipas sa prime at isang taon mahigit or isa't kalahating taon na hindi napapalaban. Inactive si Srisakitsur Rongbisay nung mapalaban kay GC Bam Rodriguez. Naipanalo ni Rodriguez by knockout or technical knockout sa ikalawang round. Oo. At nakalaban din ni GC Rodriguez si Carlos Cuadras. Yan po ang mga matitindi na kalaban ni GC Rodriguez sa super flyweight division. At siyempre, dagdag natin si Israel Gonzalez. Ngayon, dako tayo sa skills nitong si GC Rodriguez. Boxer puncher ito. Pressure over style, offensive style, lumalaban sa brulan, tututunok bakan, may counter punching style. Footwork na may kakayahan sa pagpapanatili sa kanyang distansya sa kanyang mga kalaban. Footwork na kung saan ginagamit ang ring, in and out, taglay ang hand speed, power, timing at accuracy. Pagdating po sa depensa, may husay sa depensa. Pero hindi ibig sabihin na hindi natatamaan. Siyempre natatamaan at natatamaan pa rin po. Pero hindi lamang malimit na napupuruhan itong si GC Bam Rodriguez. Opo. At inote ko rin, magaling din sa puntusan si GC Bam Rodriguez. Ngayon sa panig naman ng kampiyon ng WBC dyan po sa super flyweight division na si Juan Francisco Estrada. As a pro boxer, may impresibo kartada itong si Juan Francisco Estrada na umabot po sa 44 wins with 28 wins coming by way of knockout. May tatlong talo. Ngunit
Wala pa naitalang tabla. Sa kanyang tatlong pagkatalo, natatalo lang ito sa pamamagitan po ng puntusan. May edad na 34 anyos, height 5 foot and 4 inches, reach 66 inches, orthodox. Ang stance naman itong si Juan Francisco Estrada, may knockout ratio 63.64%. Last fight, December 3, 2022. Roman Chocolatito Gonzales, panalo by majority decision si Juan Francisco Estrada. Eksperyensya ni Juan Francisco Estrada. 2 division world champion din po ito. Nag-world champion sa flyweight at sa super flyweight division. At ang mga matitindi na kalaban nito, si Roman Chocolatito Gonzales, Carlos Cuadras, Sri Sakitso Rungbisay, Hernan Marquez, Brian Gloria, Milan Milindo na ating kababayan. O, yun, dalawang yan, magkasunod, ating kababayan yan. Si Brian Gloria at si Milan Milindo. Skills. Boxer puncher din po si Juan Francisco Estrada. Pressure fighter style, offensive style, counter punching style, lumalaban din sa bayan, ubrulan na bakbakan. Footwork na kung saan may kakain sa pagpapanatili sa kanyang distansya, sa kanyang mga kakalaban, taglay ang hand speed, timing, power, at accuracy. Napakamagalaw din na boxing hero nitong si Juan Francisco Estrada. At masasabi nating matindi din pagdating sa depensa. Although, maganda ang depensa naman nitong si Juan Francisco Estrada. Pareha lang din kay JC Bam Rodriguez na kung saan natatamaan din. Hindi naman sa hindi natatamaan. Hindi lang malimit na puruhan mga lods dahil nga bukod sa may kunat, magalaw na boksingero si Juan Francisco Estrada. So ngayon dadako na tayo sa ating gagawing comparison. Unahin natin sa edad. 34 anyos si Juan Francisco Estrada. 24 anyos si JC Rodriguez. Mga lods, 34 anyos. Padulo na sa kanyang pagka-prime. Samantala si JC Rodriguez papasok sa kanyang prime po talaga, which is 24 years old. Magkasing tangkad lamang sila. Pagdating sa reach, lamang po si Rodriguez ng 1 inch. Southpaw kontra orthodox. Delikado sa untugan. Dahil nga, boxer puncher ang maglalaban. Parehas lang ang power. Na may knockout ratio na 63.64%. Samantala si JC Rodriguez ay mayroong 63.16%. Konti lang po talaga diferensya. Sa point lamang po sila nagka-diferensya. Lamang sa panig nitong si Juan Francisco Estrada. Last fight nito December 3, 2022. So, noong 2023, 1 year. Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo. 1 taon at kalahati din po, kung di ako nagkakamali, na inactive si Juan Francisco Estrada. Disadvantage po ito para kay Juan Francisco Estrada, yung kanyang inactivity. Baka ito'y pinasok na po sa tinatawag natin na ring rust. Delikado. Dahil once na ang isang atleta pinasok sa ring rust, bunga ng pagkatingga, matagal-tagal na hindi napapalaban, maapektuhan ang kanyang performance mula sa kanyang power, galawan at stamina. So disadvantage para kay Juan Francisco Estrada mga lods ang kanyang inactivity dito. Experience niya, di na po magkakalayo. Di na po magkakalayo sa experience itong maglalaban. Sa skills, 50-50 din po sa skills ang dalawang maglalaban. Sa pangkalahatan, sino Yamado? Dito po, nagiging dihado si Juan Francisco Estrada. Bakit? Dahil inactive. Doon siya dihado. Doon lang dihado si Juan Francisco Estrada. Pero kung hindi ininda, walang inindang ring rust si Juan Francisco Estrada, talaga namang 50-50 lamang ito mga lods. Pero dahil inactive si Juan Francisco Estrada, masasabi nating 53-47. 53-47. 47 kay Juan Francisco Estrada, 53 sa panig ni JC Rodriguez, dahil aktibo nga po talaga ang boksingerong ito. Ganun lang po ka-close ang dalawang maglalaban. It means, di kagulat-gulat na manalo si Juan Francisco Estrada
Di rin kagulat-gulat na manalo din ang sa panig ditong si JC Rodriguez. Napakahirap pumili dito mga lods. Dahil hindi po basta ang galaw din ni Juan Francisco Estrada. Parehong may taglay ito, parehong talentado ang maglalaban. Kaya masasabi kong kung papabor kayo kay JC Rodriguez, di po yan kagulat-gulat na manalo talaga. Kung papabor naman kayo kay Juan Francisco Estrada, hindi po talaga kagulat-gulat na manalo din yan. Dahil po, kunti lang po talaga ang diferensya. Oo. 53-47. Yun po ang ano ko dito. Hindi ko masabing 50-50 dahil inactive si Juan Francisco Estrada. Kaya kung aktibo si Juan Francisco Estrada, 50-50 automatic. Pero dahil sa inactive si Juan Francisco Estrada ng 1 taon at kalahati, kung di ako nagkakamali, yun ang nangyari. 53-47. 53 sa panig ng challenger, 47 sa panig ng kampiyon. Napakahirap pumili dito mga lods. Dahil kung ating pagbabasin ang performance talaga ni nitong si Juan Francisco Estrada, talagang hindi po basta-basta eh. Ang bilis din kasi, magalaw. Kaya masasabi kong mahirap pumili dito sa maglalaban. Mapapaisip ka talaga. Habang ako nagsasalita dito, iniisip ko yung laban eh. Kung kanino ba talaga ako rito, kasi parehong talentado. Dito ba ako sa bata na si JC Bam Rodriguez, aktibo, tapos bata, o dito kay Juan Francisco Estrada na nasa kanyang dulo na sa kanyang pagka-prime, 34 years old. O padulo na sa kanyang pagka-prime, tapos inactive. Kung sa nagawa ni Juan Francisco Estrada, legend kasi ito mga lods. Legend na si Juan Francisco Estrada. Living legend ito. Kung di lang siya inactive, talagang mabigat din si Juan Francisco Estrada. Mahirap yung pumili. Nahirapan ako. Kasi parehong talentado, parehong may bilis. At saka kasama dito mga lods ang politika sa boxing. Inaisip ko rin yan. Although parang Mexicano ito, pero ang hindi ko na-search kung anong promosyon nakasakop kay Rodriguez. At siyempre, maging kay Juan Francisco Estrada. Kung pareho itong DAZN, maganda laban. Matinding laban ito mga lods, hindi ito basta-basta. Kaya pikit mata na lang akong pumili. Sa bata na aktibo, o sa may edad na isang living legend na inactive. Pikit muna tayo mga lods kasi ang hirap pumili. Okay. Prediction ko, JC Rodriguez by split decision or unanimous decision. Yan po ang aking prediction sa laban. Pero ganun pa man, di ako magugulat na matalo si JC Rodriguez dahil napakahusay na boksingero din po talaga ni Juan Francisco Estrada. Oo, isang talentadong boksingero po yan. Tandaan natin, nakasagupa ni Juan Francisco Estrada ang dating pound for pound king na si Roman Chocolatito Gonzales. Nakasagupa niya si Wisak Silwangik aka Sri Sakitso Rumbisay sa kalakasan ni Rumbisay.
Nakasagwa din ito si Hernan Marquez, kapatid ni Juan Manuel Marquez, si Brian Viloria, Milan Milindo, Carlos Cuadras. Kaya, tsaka hindi pa naman lipa sa prime itong si Juan Francisco Estrada. 34 years old. So, may ano pa to. 2 taon or 1 taon bago pagsapit ng kanyang 36, kalilipas sa kanyang prime. Pero yun lang, yung inactivity nitong si Juan Francisco Estrada, mga lods. Yun lang ang tinitingnan ko talaga dyan. Dahil pagka yan, magkaroon ng ring rust, yun, doon siya lugi. Pero pag walang ring rust, naku po. Di ako magugulat na manalo si Juan Francisco Estrada dito by split or unanimous decision din. Bagamat parehong power puncher ang maglalaban, pero parehong may kunat ang magkabilang panig. Pareho pong may kunat. Kaya, Kuya Dong Sports, may posibilidad bang mawi sa knockoutan ng laban? May posibilidad, parehong power puncher ito eh. Pero sa tingin ko sa puntusan ito dahil si JC Rodriguez kasi kaya ding tumanggap ng malalakas na suntok. At lalo na si Juan Francisco Estrada. Kaya din tumanggap ng suntok. Inabot nga niya si Sri Sakit Sorong Bisay sa kalakasan yan. At si Roman Chocolatito Gonzales. Kaya mga lods, matinding sagupaan ito. Kung pipiliin nyo si Juan Francisco Estrada, ang masasabi ko, magaling na boksingero din po yan. Oo. Kung piliin nyo man si JC Bam Rodriguez, isang talentado din po na boksingero yan. Kaya, napakatindi nito. At pinasakit ang ulo ko sa pagpili. At pinahaba pa ang ating video, mga lods. Oo. Ma-action ito tiyak dahil pareho Mexicano. Alam na ba natin pag Mexicano mapapalaban, mga lods? Talagang aasahan na natin ang matikabong suntukan ito. Hanggang dito na lamang ito, Bandong Sports Page. Maraming salamat po.